hukay ang bangkay ng dating Pangulo dyan sa libingan ng mga bayani at kanyang ipapatapon daw ho sa West Philippine Sea. At ngayon po ay meron ding ikinakasa din na investigasyon ang Senado para naman po dito sa kung may investigasyon sa Kamara yung Quad Committee ay meron din po ikinakasang investigasyon sa Senado at yan po yung ating aalamin dito sa ating kakapanayamin kung ano ang mas amenable sila na sinong mag-handle o mag-preside ng hearing tungkol nga dito sa war on drugs ng Duterte administration. At ating tinutukoy ang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Hi sir, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Sally, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa ating lahat. Sir, kanina po ay na-interview ko si Senate President Chis Escudero at ang sabi niya mamayang gabi may meeting kayo kasama si Senator Bongo. So, may kaugnayan po ito dun sa plano nyo nga na mag-conduct ng investigation. So, dun sa meeting na yun po, ano yung inyong particular na hihilingin kay SP Escudero? Unang-una, Sally, no? Hindi ako makakadalo sa meeting dahil andito ko ngayon sa Cotabato. Baka mag-join ako sa kanila via Zoom or whatever means na maka-join ako sa kanila doon sa meeting. At ang tanong mo, yung anong hihilingin ko sa kanya, yun nga, yung mag-conduct ng hearing parallel to that investigation being conducted by the Quadcom. So, una, hilingin ko kung may tiwala siya sa akin na kasi yung subject na yan is under the competency of my committee, di ba? So, hingin ko kung pupwede ako, pero kung ayaw talaga nila, then I will subscribe to their desire na magkakaroon ng Committee of the Whole. Kaso lang, yun nga, kung Committee of the Whole, I think kahit na yung Committee of the Whole, pwede naman siguro magawa ng motu proprio, no, na kasi national issue of national interest ito eh. So, kailangan pwede naman siguro mag-initiate during the break kahit na wala pang hindi pa nabasa sa first reading yung for referral to the yung resolution ni Senator Bongo. Pwede naman siguro mag-autopropio. So, I will encourage them na gawin natin while we are on break. So sir, open kayo kahit hindi na yung committee nyo na pinamumunuan, yung Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang manguna sa investigation dahil parang initially sa inyo yatang pag-uusap through text ay nabanggit ni SP Escudero na baka daw hindi magustuhan kahit ng inyong mga kapwa senador kung kayo magpipreside dahil baka sabihin ay self-serving. Tama po ba yun? Yeah, parang ganon. At ako rin nga mismo, meron akong hesitation, no? Nag-iisip ako nga, baka yun nga, may out of the delicadeza, baka isipin ng mga tao ba na gagamitin ko yung aking committee just to clear myself. Ang magiging yun. So, okay, I am open to that proposal, committee of... Yes, sir. So, yes, sir, paulit. Sir, medyo naputol ka kanina. So, sir, kanina naputol kayo. So, okay, parang hesitant din kayo na kayo yung manguna doon sa investigation. Tama po ba? Yes, sir. Nung una, hesitant ako dahil nga baka mamaya sabihin ng tao na self-serving yung ginagawa ko because I am using my committee just to clear my name. Opo. Diba? So, hesitant ako. So, kung yun nga, proposal nila na magawa ng Committee of the Whole, then okay ako dyan. As long as the Senate
should conduct its own investigation parallel to that what is being done by the Quadcom. Ang kanina pong nasabi ni SP Cheese, kung gusto niyo ho talaga na magkaroon ng investigation before the resumption ng Senate, bagay na mas gusto nga dyan niya na magkaroon na ng hearing before the resumption dahil kapag nag-resume yung session, mapafocus na yung inyong attention sa pagpapasa ng budget. Pero ang maaari lang daw po mag-conduct ng hearing ay ang Blue Ribbon Committee dahil ito ang may moto proprio power para magsagawa ng investigation kapag naka-break ang session. Pwede rin yung Blue Ribbon Committee, pero kung ayaw kumilos ng Blue Ribbon Committee, I am volunteering my committee. As I have said, I am one of the standing committees of the Senate na meron talagang yung area talaga namin, turf talaga ng committee ko, yung drugs. So, kasi ang Blue Ribbon is headed by Senator Pia Cayetano. So, conforme kayo, amenable naman po kayo na si Senator Pia, just in case na maging interesado siya na imbestigahan, amenable po na kayo na siya yung mag-preside ng investigation? Okay lang sa akin, walang problema. Walang problema sa akin. As long as the Senate will be the one conducting that parallel investigation. Pero sir, kung makukumbinsin nyo si SP tonight na kayo mismo ang manguna, kailan nyo plano na mag-hearing? Next week na po ba o sa susunod pang linggo? ASAP. Kapag send out tayo ng invitation at mayroon ng mag-commit din ASAP, schedule natin. At initially po ba naabisuhan nyo na ang dating Pangulong Duterte na iimbitahan nyo siya sa hearing? Madali lang yun. Hindi yung problema. Madali lang yun. Maimbitahan natin yun siya basta mabigyan tayo ng hindi naman authority kundi yung approval or go ahead na mag-conduct ng hearing kasi ayaw ko rin mag-conduct ng hearing na labag sa kalooban ng liderato ng Senado. Kailangan kahit na nga hindi ko man kailangan talaga yung kanilang approval because nasa committee chairman man yan kung gusto niya mag-conduct ng hearing, pero yun nga mas maganda na yung walang sabit, walang negative na reaction sa gagawin natin. So sir, si dating Pangulong Duterte kaya makukumbinsi pa rin humarap ng Senate hearing kung hindi po kayo yung magpipreside? Kaya makukumbinsi sa Senado ang mag-conduct ng hearing. Makukumbinsi natin yan. Basta't Senate hearing, sa House lang po siya hindi open na. Basta sa Senate. Basta sa Senate, walang problema. Basta sa Senate, regardless po. Makukumbinsi natin yan. Basta't sa Senate, regardless kung sino man po yung maghahawak na investigation, malamang harap po doon ang dating Pangulo.